welcome back to CEO Edna channel. So today's video, I just want to show you my next tutorial kung paano po tayo mag-build up ng ating Kaiser online through Dominate link. Okay? So meron po tayo dalawang paraan kung paano po tayo mag-build up ng ating Kaiser application online. Okay? So pwede po tayo mag-build up dun po sa portal. Okay, kung sino po yung nagturo po sa atin. Of course, i-guide po nila tayo kung paano po tayo mag-build up step by step. Okay? Pwede rin po tayo mag-build up through Dominate link. So, through Dominate link, it means bibigyan ka ng link kung sino po yung nagturo sa iyo or nag-invite po sa iyo sa Kaiser. Okay? Para po sa ganun ay dun ka mag-build up. Okay? So, pag nag-build up ka, ganito po ang gagawin po ninyo. Okay? So ngayon po, ang uunahin po natin, of course, punta muna tayo dun sa Messenger kasi nandoon po yung resibo. Okay? Mas maganda po kasi guys kung nakapagbayad muna tayo, okay, bago po tayo mag-fill up para dire-diretso na po. Okay? So ngayon po, punta po tayo dun sa Messenger kasi sinend po sa atin kung sino po yung gagawin po nating sample na magre-registered. Okay? So, punta po tayo doon sa Messenger ko kasi sinend po niya sa akin. So, ito po yung resibo po niya. So, ang gagawin ko po is i-save ko po yan sa aking library. Okay? And then po, pagkatapos po niyan, is punta po tayo ulit sa Messenger para kunin po natin yung Dominate link po kung sino po yung nagturo po sa kanya. Okay? So, ito po yung Dominate link po kung sino po yung nagturo po sa kanya po about sa Kaiser. So, ang gagawin po natin guys, i-click po natin ito and then i-copy natin. Punta po tayo dun sa Chrome. Okay? Or else Safari, Opera, or Internet Explorer. Okay? So, ngayon po, punta po ako dito sa Chrome. Mas maganda po. Yan po yung ginagamit ko. Punta po tayo guys dito sa search bar. Okay, delete, and then search bar, i-paste po natin yung link. Okay, pag na-paste na po yung link, ang gawin po natin is go. Okay, so ngayon po, nandito na po yung ating application. Kumbaga parang application form. Okay, pero ito po online. Okay, so napakaganda po guys dito po sa IMG at saka sa Kaiser. Kasi po, do it yourself, DIY. Sabi nga natin, if you want to become success, don't let anybody to do it for you. Do it yourself. Okay? Kaya dito po, mas maganda kayo po yung mag-fill up ng sarili nyo pong application online. I-guide lang po tayo kung sino po yung nagturo sa atin para ma-fill upan po natin siya ng maayos. Okay? So, ngayon po, sasabihin ko po sa inyo one by one. So, ilagay nyo po dito yung name po natin, middle name, last name, birth date, email address. Okay, make sure po na yung ating email address ay valid. Okay, kasi pag hindi po valid, ay hindi po makakatanggap ng mga references or hindi po makakatanggap ng email po yung ating email address na nilagay. Okay? So, sa agent name po, wag na po natin yan babaguhin. Wag na po natin yan lalagyan pa ng kung ano-ano pa. Kasi po, ito na po yung link. Ito na po yung nagturo po sa atin. Okay? So, i-pass forward ko po siya guys para po sa ganun ay confidential po sa tao po na mag-registered. Okay? Sa mga details po niya. Ayan. So, ngayon po is naka-fill up na po tayo. Ang gagawin na po natin guys is i-create na po natin siya. So, click po natin yung green. Okay? Pag click po natin po guys yung green, lalabas na po yung ganito. Okay? So, ngayon po, dahil ang plan po niya, okay? So, dahil ang plan po niya is plan 75 po. Okay? Titingnan po natin ulit kung ano po yung plan po niya. Yung plan po niya guys is plan 60. Okay? So plan 60 po yung kanyang yung kanyang plano. So dito po guys, andyan na po yung mga details. So ngayon po dito sa plan name, papalitan po natin 'yan. Okay? Papalitan po natin, punta po tayo dito sa arrow. Okay? And then plan 60 po. I-click po natin 'yan 60. Okay?
Pag nakalagay na po yung 60 guys, ang gagawin po natin is create quote. Okay? So pag create quote na po natin, lalabas na po dyan yung ating mga iba't ibang benefits. Okay? So nakalagay na po dito yung contract, yung contract price mo, yung plan na kinuha mo, payment 7 years to pay, contract period is 20 years, okay? So, nakalagay na po dito guys yung inyong term insurance, annual benefit limit, kwarto, kung magkano po yung interest ng plan na kinuha mo, kung magkano po ang makukuha mo pagdating po ng maturity mo, okay? So, ngayon po guys, kung meron po tayong time pa, pwede po natin titingnan muna, basahin nyo po lahat yan bago po tayo mag-next, okay? So, ngayon po, dahil ito po ay isang tutorial, ang gagawin na po natin guys is, piliin na po natin kung anong terms of payment tayo. Pwede po tayo sa monthly, quarterly, semi-annually, annually, spot cash, okay? So, may mga discount po yan guys. Pag quarterly, may discount. Pag semi-annually, meron. Pag annual, meron. Pag spot cash po, meron din po, okay? So, dahil po si client ay isa po siyang monthly. So, i-click po natin monthly. Okay? So, pagkatapos po click ng monthly, lalabas po ito guys. And then, complete client application now. Click nyo yan. Okay? And then po, ang gagawin na po natin next is, i-click ulit natin yung next. Okay? Click next. And then, ang gagawin na po natin is ituloy na po natin na fill upan yung ating application. Okay? So, dito po, nakalagay na po yung pangalan po natin. Pangalan po niya at saka yung kanyang middle name, last name. Ngayon po, ilalagay ko po yung height niya. Weight. Importante po guys, lahat ng mga naka-asterisk is fill upan po natin yan. Okay? Lahat-lahat po yan guys. Fill upan po natin. Okay? Dito po sa home address, lagay nyo po yung home address po ninyo, home city, home state, zip code po, and country. Okay, phone number, nasa inyo po yan kung gusto nyo lagyan, email address. Sa occupation po, lagyan din po natin ang occupation, kung ano po klase yung trabaho po natin. Sa employer po, pwede na po ninyo lagyan dyan confidential. Employer address, confidential din po. Okay? So, fast forward na po tayo guys para po sa ating pag-fill up para po confidential po siya guys. Ayan. So, ngayon po, okay na po siya. Na-fill upan na po natin. So, make sure po na i-check po natin ulit. Okay? So, pag-check nyo po, kung nalagyan nyo po lahat na, okay, ang gagawin po natin guys is, i-click na po natin yung next. Okay? So, pag-click po natin ng next, is punta na po tayo guys dito sa beneficiary. Okay? So, meron po tayo guys dito nakalagay na 1, 2, 3, 4. So, 4 na beneficiary. Okay? Meron po tayo yung primary at saka other beneficiaries. Okay? So, pwede nyo po guys lagyan lahat ng 4. Kung ayaw nyo naman po, at least lagyan nyo po guys 2. Okay? So, ngayon po, punta na po tayo dito sa beneficiary. Okay? Okay. So, ngayon po is nakalagay na po yung guys, nakalagay na po lahat yung ating beneficiary. So, kulang po ng isa. So, okay lang. So, ngayon po, kung okay na po yung spelling, ang gagawin po natin is click the next. Okay? So, pag click po ng next, makikita na po natin guys yung ating survey. Okay? So, medical history. Okay? So, basahin po natin lahat and then, lagyan po natin ng no kung alam naman po natin na wala po tayong sakit. Okay? Kasi po, pag nag-yes po kayo, ibig sabihin po, bibigyan po kayo ng Kaiser ng abiso na kayo po ay kailangan po natin magpa-medical. Okay? Pero dahil alam naman po siguro natin na tayo po ay wala tayong sakit, so lahat po yan no. Okay? So dito po, wag na po natin lalagyan ng kahit
ano po dyan. Okay? So, ang susunod na gawin po natin is next. Okay? So, pagka next po natin guys, meron pa rin po dito. Okay? So, nakalagay po dito, ang authorization to finish medical information. So, i-click po natin dyan. Okay? And then, submit. Okay? And then, pagka-submit po natin guys, ang mangyayari po ay ayan. So, signature na po siya guys. Okay? Signature na siya. So, ang gagawin po natin is magsisignature po siya dito. So, ang magsisignature po dito guys ay si client. Okay? Siya na lang po ang magsisignature. So, lagyan lang po natin na ganyan para sample lang. So, pag nagsignature po kayo guys, pag hindi nyo po gusto, ang gagawin nyo po ay undo. Okay? Undo. Okay? So, pagka-signature po guys, iyan ay po ay isang sample. So, lagay po natin dito yung name. Okay? So, type your name here. So, ilagay po natin yung name po niya. Okay? So, Victoria P. Marasigan. Okay? And then, ang gagawin nyo po is, click na po natin yung I accept. Okay? So, pagka-click po ng I accept, nakalagay na po dito, next, go to payment page. So, i-click nyo po yan. So, pagka-click nyo po, pipiliin nyo po ulit dito guys kung ano po yung nakalagay. Okay? So, ang nakalagay po dito is BDO bills payment, Palawan, money remittance, bank deposit, online bank transfer, credit card, or debit. So, dahil po ang ginamit po natin is online bank transfer, so i-click nyo po yung online bank transfer. Okay? Ka-click nyo po yung online bank transfer, lalabas na po kung saan po tayo ulit mag-fill up po ng details po. Okay? Kung paano sa pagbabayad. Okay? So, dito po, ilagay po natin dyan is bank deposit. Huwag na po natin baguhin yan. Okay? So, dito po, ilagay po natin yung ating phone number. Okay? And then, next. Okay? So, pag-click po natin ng next guys, pipiliin po natin dito kung anong bank po tayo nag-deposit. Okay? So, check po natin guys kung anong bank tayo. So, ang bank po natin is Union Bank. Okay? So, balik tayo ulit. Punta mo ulit tayo dun sa kung saan tayo nag-fill up. And then, i-click po natin Union Bank. And then, select po natin yan. Pagka-select nyo po, nakalagay na po dito payment instruction. Nandito na po yung reference number. Okay, so click here to send us the proof of payment for verification. So, just click there to upload the payment for verification. So, ngayon po, nakalagay po dito yung date. Okay? So, ano ba ang nakalagay na date dun sa resibo? Okay? So, ang gagawin po natin, balikan po natin ulit yung resibo. So, ang date po is 10/14/2020. Okay? So, ilagay nyo po dito is October 14, 2020. Okay? So, ngayon po, yung oras naman, lagay po natin is 23:29:03. Okay? Yan, lagay po natin dito. Kailangan po guys, lahat tama po yung ating mga details po ng resibo. Okay? Para po sa ganun ay para iwas po delay. Okay? So, okay na po siya guys. Dito po nakalagay dito is select file. Okay? So, select file na po natin. So, saan po natin sinave yung ating resibo? Sa photo library. Okay? And then, ito na po yung ating resibo. Okay? And then, done. So, tingnan nyo po guys, lalabas po dyan yung resibo. Okay? So, ngayon po, pag lumabas na po yung resibo, make sure po na i-screenshot po natin ito. Katulad nga po yung sinabi ko, kailangan po na makuha po yung reference number. Why? Dahil po, pag once po na hindi pa po na-upload yung ating payment ng in 5 days na hindi pa po na-upload, so check nyo na po yung email po ninyo. Baka mamaya po is meron po tayong problema sa resibo. Either po ang nakalagay po doon is decline or approve. So kung wala pa pong decline and wala pa pong approve, ang gagawin po natin is yung mga screenshot po natin, mag-email po tayo sa support for follow-up. I-follow up po natin, request natin for approval. Okay? Pero make sure po na naka-attach po yung ating proof of uploaded payment,
na meron pong reference number. Okay? So, screenshot na po natin guys. 1. And then, next screenshot is yung nakita yung resibo. Okay? So, pag na-screenshot na po natin, we click the submit. So, pag submit na po, okay, so pagka-submit na po, ang gagawin na po natin guys is i-screenshot pa rin po natin. Ayan. So, your payment is under verification. It will take a few banking days to confirm your payments. We will email you once the verification is done. Okay? So, pag ganyan po, okay na po siya. Okay, so, mag-antay na lang po tayo. I-check po natin yung ating email para po sa ganun ay ma-monitor po natin kung approved na po ba o hindi. Ayan. So, I hope guys na nasundan po ninyo. Pero kung hindi po, mag-ask pa rin po kayo ng assistance dun po sa nagturo po sa inyo or nag-invite sa inyo or just comment below para po sa ganun ay i-guide ko po kayo. Okay? Thank you so much guys. At kung meron pa po kayo gustong tutorial na aking gagawin, just comment lang po below. Okay? So, thank you so much.